May mga pangalan sa legal history na talagang tumatatak ano, at isa na dyan ang pangalan ni Marivic Ginosa. Ang kaso niya ang masasabi nating yumanig sa pagtingin ng batas ng Pilipinas sa domestic violence at sa mismong konsepto ng self-defense. Halika't himayin natin tong landmark case na to na sumubok sa mga lumang pananaw ng batas. Ito yung nakakaintriga, di ba? Umamin siyang pinatay niya ang asawa niya. Usually, case closed na yan. Pero bakit naging landmark pa yung kaso niya? Paano nangyaring ang isang confessed killer ay naging instrumento para sa pagbabago sa batas? Yan ang aalamin natin. So, simulan natin sa pinakapuso ng kaso. Ang pag-amin mismo ni Marivic. Diretso niyang sinabi, oo, pinatay ko ang asawa ko. Pero may kasunod yon, isang pahayag na nagpabago sa takbo ng lahat. Okay. Para sa mga law students at sa mga mahilig sa detalye, ito ang official details ng kaso. People of the Philippines versus Marivic Ginosa, GR number 135981, promulgated noong January 15, 2004, at ang ponente o yung justice na nagsulat ng desisyon ay si Justice Artemio Panganiban. Mahalaga tong mga detalyeng to kasi ito ang nagbibigay bigat sa kaso. At ito ang sinabi niya. Alam kong papatayin niya ako. Ramdam niyo ba yung bigat ng mga salitang yan? Sa simpleng linyang yan, dito nakasalalay ang buong depensa niya. Isang depensa na umiikot sa matinding takot at sa kagustuhang mabuhay. Ngayon, alam naman natin na sa bawat kwento, lalo na sa isang pagsasama, laging may dalawang panig. Sa kaso ni Marivic at ng asawa niyang si Ben, grabe ang pagkakaiba ng dalawang version na to. At sa gitna niyan, kailangan hanapin ng korte kung nasaan ang katotohanan. So tingnan natin Para sa prosekusyon, si Ben Ginosa raw ay isang ordinaryong tao lang na nakikipag-inuman kasama ang kaibigan bago umuwi. Sabi pa ng pamilya ni Ben, si Marivic daw itong demanding at nananakit pa nga dati. Pero yung kwento naman ng depensa, totally different. Si Ben daw ay isang lasenggo, sugarol, at isang malupit na asawa na halos araw-araw kung mambumbog. Siya raw yung nagsisimula ng away, nananampal at tumadagan sa asawa niya sa kama. Ang tanong, sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo? At hindi lang ito, alam mo yon, salita laban sa salita. May resibo, may medical records, at ito yung matibay na ebidensya. Mula 1989, na-document ni Dr. Dino Caing yung mga pasa, hematoma, at sugat ni Marivic. At tingnan nyo to, June 5, 1995, habang buntis siya, nagtamo siya ng multiple contusions. Tapos, November of the same year, na-admit siya for severe hypertension na sinabing konektado sa domestic problems. So may pattern, may pisikal na patunay ng sinasabi niyang pang-aabuso. At dito na nga tayo aabot sa gabi ng November 15, 1995. Ayon sa kwento ni Marivic, tinakot daw siya gamit ang bolo, kinorner. Naramdaman niyang ito na yung katapusan niya at nang dinadala niyang sanggol. Sa puntong yun, sa gitna ng takot at desperation, napatay niya ang kanyang asawa. So, paano mo ididepensa ang isang ganong sitwasyon? Dito na ngayon pumasok yung legal strategy na first time ginamit at sinubukang ipatanggap sa korte sa Pilipinas. Ipinakilala ng mga abogado ni Marivic ang konsepto ng Battered Woman Syndrome. Teka, ano ba tong Battered Woman Syndrome or WBS? Well, isa itong psychological condition. Hindi ito basta sira ulo Ito yung estado ng isang babae na dahil sa paulit-ulit na pisikal at psychological na abuso, nararamdaman niyang para na siyang nakakulong, para bang wala na siyang kawalan, wala nang matatakbuhan, trapped, ika nga. At may paliwanag yan. Sinasabing may cycle of violence na nangyayari. May 3 phase to. Una, yung tension building, yung may mga parinig, konting sakitan. Pangalawa, yung acute battering. Ito na yung bugbugan talaga, yung matinding violence. At kanatlo, na siyang pinakadelikado sa lahat, yung tranquil o loving phase. Dito, hihingi ng tawad yung abuser, magiging sweet, magangakong magbabago, at dahil sa paikot-ikot na cycle na to, yung biktima parang naha-hypnotize at nabibilanggo sa relasyon. Dahil napakakomplikado at bago ang depensang ito, umakyat ang kaso sa pinakamataas na hukuman, sa Supreme Court. At alam ng lahat na anuman ang maging desisyon nila dito, ito na ang magiging batayan, ang precedent, para sa mga susunod pang kaso na katulad nito. So para maintindihan natin ang desisyon, kailangan nating balikan ang batas. Para masabing self-defense, kailangan may 3 elemento. Una, at ito ang pinaka-importante, unlawful aggression.
Dapat may aktwal na atake o malinaw na panganib. Pangalawa, reasonable means. Yung paraan ng pagdepensa mo, makatwiran. At pangatlo, lack of sufficient provocation. Hindi ikaw ang nag-umpisa ng gulo. Kailangan present lahat yan ha, walang pwedeng mawala. At dito ngayong nagka-problema ang kaso ni Marivic. Sabi ng Korte Suprema, nung oras na pinatay niya si Ben, tulog na ang asawa niya. Sa mata ng batas, sa eksaktong sandaling yon, huminto na yung panganib. Wala na yung unlawful aggression. So kahit gaano pa katindi yung pinagdaanan niya, by the book, hindi pwedeng ituring na kumpletong self-defense ang ginawa niya. Pero pakinggan nyo tong saktong sinabi ni Justice Panganiban sa desisyon. Kung walang unlawful aggression, walang self-defense, kumpleto man o hindi. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Wow! So kahit sinabi nilang hindi ito self-defense, may pero. At yung pero na yon ang nagbukas ng panibagong pinto. Dumako na tayo sa naging hatol at higit sa lahat sa pangmatagalang epekto nito. Kasi dito natin makikita kung paano, kahit hindi tinanggap ang self-defense, kinilala pa rin ng Korte Suprema ang bigat ng dinanas ni Marivic. So anong ginawa ng Korte? Dahil sa battered woman syndrome, binigyan nila si Marivic ng dalawang mitigating circumstances. Ito yung mga bagay na nagpapagaan sa parusa. Una, diminished willpower. Sabi ng Korte, dahil sa tuloy-tuloy na abuso, humina na ang kakayahan niyang magkontrol ng sarili. Pangalawa, passion and obfuscation. Yung matinding takot at galit niya nung gabi na yon, bumulag sa kanyang pag-iisip. At para makita niyo kung gaano kalaki ang naging epekto niyan, tingnan niyo tong comparison. Sa Regional Trial Court, ang hatol sa kanya, kamatayan. Guilty of parricide with treachery. Pero pag-akyat sa Supreme Court, dahil sa pagkilala sa BDWS, yung hatol ay naging 6 hanggang 14 na taong pagkakakulong na lang. Mula death penalty, bumaba ng todo. Yan ang konkretong epekto ng desisyon nila. At ito na nga ang pinakamalaking pamana ng kasong ito. Kahit hindi na-acquit si Marivic, ang kaso niya ang nagtulak sa ating legal system para formal na kilalanin ang battered woman syndrome bilang isang valid defense. Nag-set ito ng isang doktrina na hanggang ngayon ginagamit at pinag-aaralan. Kaya sa huli, iniiwan tayo ng kaso ni Marivic Genosa na may isang malalim na tanong. Kung ang isang tao ay psychologically trapped na sa isang abusive na relasyon, kailan ba talaga nagsisimula ang self-defense? Nagsisimula lang ba ito kapag may kutsilyo nang nakatutok sa'yo? O nagsisimula na ito sa bawat araw na unti-unting winawasak ang pagkatao mo? Yan ang hamon na iniwan ng kasong ito, hindi lang sa ating mga korte, kundi sa ating lahat.